Amen. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Atin po magbubulayan na sinasabi po sa aklat ng Awit 103 sa verse 13. Ang wika po dito, kung paano ang Ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. English po, as the Lord pities His children, as a father po yan, pities His children, so the Lord pities those who fear Him. Amen? So, pagbubulayan po natin sa araw po na ito, how the Lord shows mercy. Amen? Paano po ba pinapakita at pinapadama ng Diyos ang Kanyang habag? Amen? So, tayo po yung manalangin, tayo po yumuko at bilang paggalang sa ating pong Diyos ang mahal. Amen. Hallelujah, Father. Our Father in heaven, we worship you, O God, and we continue to exalt you, thy Lord. You are our merciful and gracious Father. Holy Spirit, we continue to welcome your presence, overshadow us, and grace us with your glorious presence, Holy Spirit. And Lord, as we come to your throne of grace, Lord, siyasatin niyo aming mga puso, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng pagkakasala at hugasan kami ng banal na dugo ng aming Panginoon Jesus. And Lord, allow us na ang bawat puso namin sa pagbubulay ng iyong banal na salita, maging handa na tanggapin ang biyaya ng iyong salita. At Lord, magkaroon kami ng pangunawa at higit sa lahat, maranasan namin ang katotohanan at kapangyarihan ng iyong salita. Salamat po, aming Ama sa langit. Salamat sa iyong habag at awa. Angkin po namin ang tagumpay sa iyong pinakamataas sa papurit pagsamba. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Sabi po dito, amen. So, as a father po, pities his children, so the Lord pities those who fear Him. Amen. So, paano nga po ba pinapakita? Okay, how the Lord shows mercy. Paano niya pinapadama yung kanyang habag? Okay? Sabi po, sa Tagalog, kung paanong ang Ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. So, meron pong dalawang bagay na makikita tayo dito. Una, God shows mercy to those who have a relationship with Him. Amen? So, pinapadama ng Diyos ang kanyang habag. Actually, yung habag ng Diyos ay pinapadama na niya kahit sa mga panahon na hindi pa natin siya kilala. Wala pa tayong ugnayan sa Kanya. Pero, higit na nauunawaan at nararanasan po natin ang habag at awa ng Diyos kapag tayo po ay may tunay na relasyon sa Kanya. Meron tayong ugnayan. Kasi sabi nga po, as a father, di ba? So, okay. So, pag sinabing as a father, speaks of relationship. Amen? Ito po yung ugnayan. Amen? So, please correct me. Paki-correct ko kasi as a father po yan. So, ako nagkamali sa pag-type. So, paki-correct. As a father po yan. Yan po yung tama. Okay? So, ano pong sinasabi? Sabi nga, as a father, ibig sabihin, merong relasyon. Okay? Merong ugnayan. Amen? So, and how can we have this kind of relationship? Paano nga po ba tayo magkakaroon ng ugnayan at tinutukoy ng Diyos? Okay? Alam niyo po, maraming tao iniisip, lahat naman ng tao, anak ng Diyos. Okay? Pero,
1. John chapter 1 verse 12. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. So, lahat daw po ng tumanggap at sumampalataya. Amen? So, ang mga tumanggap at sumampalataya ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen? Ang mga tumanggap at sumampalataya. So, hindi po lahat ng tao ay pwedeng i-claim na anak siya ng Diyos. Okay? Dahil, ang sinasabi lang po ng Biblia, ang mga tunay na anak ng Diyos, ang mga tunay na may relasyon sa Kanya, ay ang mga tumanggap at sumampalataya. Sabi po, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Amen? So, ang mga tumanggap at sumampalataya ang tunay na may relasyon. Okay. So, alam niyo po, maaaring sabihin natin, tumanggap naman ako. Alam niyo po, hindi po ito yung one-time prayer of acceptance, pero ito po yung pagkakaroon ng, it doesn't stop there. Okay? It starts there, pero kailangan ng consistent fellowship and living in a relationship with the Father in heaven. Only those who live consistently according to the character of the Father are considered His children. Ito. So, tanging ang mga may relasyon sa Kanya ang tunay na makakaranas ng kasaganaan ng Kanyang habag. Okay? So, sabi po yung PP. Okay, let's check the word PP. Okay, it's equal to have mercy. Sa Hebrew word, ito po yung rakam. Ibig sabihin, to feel or show compassion, to love deeply, to show pity or mercy. Okay, to tenderly regard someone. So, yung merong, yung talagang, yung awa, habag, at saka yung compassion, amen, para sa, lalo na daw po, sabi dyan, to tenderly love, especially as parents love their infant child. Diba? Ano ba yung nararamdaman o damdamin ng isang magulang para sa kanyang anak, lalo na yung isang goal, di po ba? Amen? So, yun, ano po? So, makikita po natin na out of relationship, ito pong kind of mercy na tinutukoy po dito sa Psalm 103, verse 13, is a privilege out of relationship. Yung merong pribilehiyo na kapag tayo po pala may relasyon sa Diyos, amen, meron siyang pinaparanas sa pribilehiyo na habag at awa sa atin. Amen? So, hindi natin pwedeng ipagmalaki na, ay ako, anak ako ng Diyos, ganyan. Kaya, kilala ko ang Panginoon. Kaya, entitled tayo, okay? Hindi po eh. We cannot demand mercy. Kasi po, mercy is God's choice. It is His decision. He gives it freely. Binibigay po niya ito ng malaya ayon sa kanyang pagpapasya. So, hindi po tayo pwede magmalaki na, ay, okay lang, nakaawaan naman ako ng Diyos. So, sa totoo lang po, kasi wala naman talagang karapat-dapat na tumanggap ng habag. Subalit, pinili ng Diyos na maawa sa atin. At, sabi nga po, God is especially merciful to those who have a relationship with Him. Amen? So, God is especially merciful to those who have a relationship with Him. Okay. So, ang
makilala po ang Panginoong Jesus ay isang pribilehiyo na makilala po at maunawaan ang higit na habag at awa ng Diyos. Yun pong ma-experience natin yung patawarin tayo sa ating mga pagkakasala, hugasan tayo sa ating mga kasalanan, at tanggapin tayo bilang mga anak ay isang karanasan para maunawaan natin yung kasaganaan ng habag at awa ng Diyos. Ayan po. So, pangalawa po, God shows mercy to those who respect Him. Okay, diba sabi nga po doon? The Lord pities those who fear Him. Okay? Pity, kinakahabagan niya ang mga natatakot sa Kanya. Okay? So, tignan po natin, those who fear Him. Pag sabing fear, sa Hebrew word is mora, ang ibig sabihin po nito ay reverence or awe o respect. Hindi po ito yung takot na parusahan, hindi po yun eh. Kundi ito po yung paggalang. Okay? Respeto, okay? Pagbibigay ng reverence. Amen. Dahil ang Diyos ay banal, kaya natin siya pinapahalagahan, ginagalang. Amen. So, ano pa po? So, sa Tagalog, ito pong takot na ito or yung fear na ito ay banal na takot. Paggalang sa Diyos. At pag sinabing we show respect to God, reverence and fear, it means we live our lives na namumuhay po tayo na we fear, it means fear of offending God by committing sin and disobeying His will and commands. So pag sabing may takot tayo sa Diyos, may takot tayo na masaktan natin siya sa pamamagitan ng pagkakasala at pagsuway sa kanyang mga kautusan. Yun po yun. Takot tayong gawin yun kasi ayaw nating saktan ang kalooban ng Diyos na nagmamahal sa atin. Alam niyo po, namubuhay tayo sa panahon na maraming tao, they show so much disrespect, irreverence, and disregard for God. Yung wala nang galang sa Diyos, wala nang takot. Narito po tayo sa panahon na yun, yung talagang lantaran yung kasalanan kasi pinagmamalaki pa. Okay? So, at sa ganong sitwasyon, sa ganong kalagayan nami-misuse at abuse pa ang mercy ng Lord. Sabihin, sabi naman sa Bible ganito. So many people think na kahit lantaran yung paggawa ng kasalanan at paglapastangan sa Diyos, they think that they can do whatever they want. And God will not punish them because He is merciful. Yan po ay isang malaking pagkakamali. So, yung pag-misuse, yung maling paggamit ng habag at awa ng Diyos, amen, yan po ay hindi tama. Amen? So, yung banal na takot, ito po ay isang pundasyon din para mas lalo nating maranasan ang habag at awa ng Panginoon. So, sabihin natin, tama naman po God is merciful, but He is also just. Okay? We cannot abuse God's mercy. So, ito pong dalawang bagay na tinuturo sa atin kung paano pinapadama ng Diyos sa kanyang habag at awa. Ang pundasyon po talaga nito, ang basihan po nito, ay yung ugnayan at relasyon at paggalang sa Diyos. Ito, opo, ang Diyos ay mahabagin, but He also punishes sin.
So it doesn't mean, yun nga po, kagaya ng sabi natin kanina na sa panahon ngayon na misuse ang habag ng Diyos. Okay? Na-abuse. Pero kailangan pa rin natin maintindihan. Hindi nawawala ang katotohanan na ang Diyos ay nagpaparusa. Ito. So, ang Diyos ay, siya po'y banal eh. Amen? He is merciful, but He will not let sin go unpunished. Hindi niya pababayaan na ganun-ganun na lang. Okay? So, kaya nga po kailangan maliwanag sa atin na ang binibigyan po ng pribilehiyo na maranasan ang kasaganaan ng habag at awa ng Diyos dito po sa talata ng awit 103:13. Ayun lamang na tumanggap, sumampalataya, nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo at pumasok sa isang relasyon sa ating pong Diyos Ama sa langit. Amen? At nagkaroon ng desisyon na iwan ang lumang buhay ng kasalanan upang mabuhay ng may banal na takot. Amen? So, yun po eh. Ang Diyos kasi makatarungan. Okay? And I pray na bawat isa sa atin, patuloy natin itong maunawaan. Una, magkaroon tayo ng relasyon. Pangalawa, mabuhay tayo sa relasyon na yon sa Diyos ng may banal na takot. Yung nagpapatuloy tayo sa paglakad ayon sa Kanyang kalooban. Amen? So, sabi ko, tunay nga na the Lord shows mercy to those who live with an intimate relationship with Him. So, ang Diyos po, ito po gusto ko maintindihan natin, na ang ating pong Panginoon, He shows mercy to those who live in an intimate relationship with Him. Pinapadama ng Diyos yung Kanyang habag at awa sa mga may tunay na ugnayan, tunay na relasyon. Okay. And, ito pa po, the more intimate and the closer we get in our relationship with God, the more we understand how merciful He is. Pag ang isang tao po ay tunay na nagkaroon ng relasyon sa Diyos, mas lalo niyang maintindihan ang habag at awa ng Diyos. Amen? So, ano pa po? And the more we understand God's mercy, the more it leads us to fear and reverence toward Him. Ang isang tunay na may relasyon sa Diyos, nauunawaan ang habag at awa ng Diyos. At sa pagkaunawa na yon, hindi po pag-abuso ang nagiging resulta, kundi lalong nagkakaroon ng banal na takot at paggalang. So, mas nade-develop yung holy fear, kaya mas lalo namang lumalakad siya, ang isang tao na ito, sa tunay na relasyon, sa tunay na pagsunod sa ating pong Diyos. Amen? So, tunay po, ang Panginoon ay mahabagin, puno po siya ng awa, at lalo niyang pinapakita at pinapadama ang kanyang awa at habag sa may takot sa Kanya, sa may paggalang, sa mayroong pagkilala, pagtanggap at pananampalataya. At ang ganito pong pribilehiyo ay ibinubukas ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Una, we have to accept Jesus Christ for us to enter into a relationship with the Father in heaven. Amen? Diba? Sabi nga po, Jesus Christ is the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him.
So, magkakaroon lang tayo, makikilala lang natin ang Ama, at magkakaroon lang tayo ng tunay na relasyon sa Ama sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. At kapag tayo po'y naroon na sa ugnayan na yon, lalo niyang ipapakilala sa atin ang kanyang habag, at lalo naman tayong matututo na lumakad, mamuhay ng may banal na takot sa ating pong Panginoon. Amen. So, our God is merciful. Hallelujah. Tayo po manalangin muli. Thank you, Lord, Father in heaven. We recognize, O God, na napakasagana ng iyong habag at awa sa bawat isa sa amin. Lord, hindi ka pa namin, kahit nung hindi ka pa namin nakikilala at tinatanggap, pinapadama mo na yung habag, pangunawa at awa sa amin, Panginoon. So Lord, we believe ang lahat ng tumanggap at sumampalataya at pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos ay lalong mauunawaan at mararanasan ang awa at habag mo, Panginoon. And I pray, God, everyone right now will understand yung depths of mercy, yung lalim at lawak ng iyong habag at awa para sa amin. Lord, turuan niyo po kami na ma-develop yung holy fear. Mas lalo ka namin igalang, parangalan sa aming mga buhay. At mabuhay din po, Diyos, na may pagsunod sa inyong kalooban. Lord, I pray for your abundant mercy sa bawat isa po sa amin. Oh, hallelujah, Lord. Dahil sa iyong habag at awa, pinagkakaloob niyo rin ang lahat ng aming pangangailangan. Kami patuloy na iniingatan at pinoproteksyonan. Kaya Lord, I ask for more of your mercy sa bawat isa sa amin. Lord, we just want to love you and give you back our worship, honor you and serve you, O God, with all our hearts. So Lord, we give you back all the glory. We give you praise. Our Father in heaven, in the mighty name of Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, this we pray. Amen.